Nagsimula ang pelikula kay Dolly, na maganda, elegante at kaakit-akit. Kasal siya kay Fred, na isang mayamang may-ari ng pabrika, swerte siya na nakapag-asawa siya ng mayaman. Ngunit sa likod ng mga ngiti at dami ng pera, sinasaktan siya ni Fred at binabastos siya sa mga kaibigan niya. Isang araw, pumunta siya sa kanyang mga kaibigan para ipakita ang kanyang ginawang damit, dumating naman ang binata na si Otto, na taga-ayos ng makina ng mananahi, na nangangarap na maging manunulat. Sa sumunod na araw, inutusan niya si Fred na tumawag ng taga-ayos ng makina, dahil magsisimula na siyang magtahi ng damit, para sa kanilang anak. Natuwa naman si Fred kaya't tinawagan niya si Otto. Dumating na si Otto, na kaagad tiningnan ang makina, ngunit nakita niyang bago pa ito at walang sira. Inakit niya si Otto at inutusan na tanggalin ang kanyang damit. Nervyos naman tinanggal ni Otto ang kanyang damit na sabik magbardagulan. Araw-araw na pumupunta sa bahay nila Dolly si Otto para magbardagulan habang wala si Fred. Inamin naman niya kay Otto na marahas si Fred, sinabihan naman siya ni Otto na hiwalayan na lang niya si Fred, ngunit tumanggi si Dolly dahil ayaw niyang maging mahirap ulit. Ipinakita niya ang attic, at kinumbinsi si Otto na dito na tumira. Magtatago siya kung dumating na si Fred at lalabas lang pag pumunta na sa trabaho. Pinilit siya ni Dolly at pinangakong magbabardagulan araw-araw. Kinagabihan, hindi makatulog si Otto dahil naririnig niya ang sigaw ng bardagulan nila Dolly at Fred. Kinabukasan, umalis na si Fred at kaagad pumunta sa attic si Dolly para kumustahin si Otto. Sabik namang siyang makita ni Otto, na kaagad pinatanggal niya ang kanyang damit at nagbardagulan. Naging masaya naman si Otto dahil nakakain na siya ng maayos dahil wala na siyang ibang pamilya kaya't isa din sa dahilan kung bakit niya tinanggap ang alok ni Dolly na manirahan sa attic. Kinagabihan, kakain na sana sila Otto nang dumating na si Fred, agad na pinaakyat si Otto sa attic. Pagpasok, masaya naman si Fred na nalanghap ang pagkain na niluto ni Dolly. Niyaya ni Dolly si Fred na gustong niyang kumain sa labas. Nagalit naman si Fred dahil pagod na siya galing sa trabaho. Sa sumunod na araw, nagpapakasaya lang sina Dolly at Otto sa bahay at nagbabardagulan pag wala si Fred, habang si Fred ay nagtatrabaho para may ipakain kay Dolly. Nakalipas ang ilang taon, nagdala ng cake si Dolly para sa selebrasyon ng kaarawan ni Otto at sa pananatili sa attic ng 4 na taon. Niyaya niya si Otto na lumabas para sa selebrasyon. Inamin niya na nagsinungaling siya kay Fred na pupuntahan ang kanyang ina na may sakit at hindi siya makakauwi ng isang araw. Masaya naman si Otto dahil makakalabas na siya ulit matapos ang ilang taon na pananatili sa attic. Dumating na ang dalawa sa attic at masayang nagsayawan, ngunit ilang minuto lang ay nag-iba ang pakiramdam ni Otto, kaya't nagdesisyon sila na umuwi ng maaga. Kinabukasan, nag-ayos ng sarili si Dolly dahil may pupuntahan na party sila ni Fred. Nagselos naman si Otto dahil maraming makakita sa kanya sa party at hindi siya ang makakasayaw niya. Para hindi na magselos si Otto, kakainin niya ang kwan niya, ngunit tinawag siya ni Fred na kaagad nagtago sa ilalim ng kama si Otto. Masayang pumasok sa kwarto si Fred na pinakita ang bagong bili niya na kwintas. Sinabihan siya ni Fred na maging maganda para magselos ang kanyang mga kaibigan na mas maganda ang kanyang asawa kaysa sa kanila. Sa party, masaya pang nagsasayawan si Dolly at Fred, nang biglang may lalaki na gustong makasayaw siya. Hindi na tumanggi si Dolly dahil gusto niyang magpa-impress sa kanila, ngunit di niya alam na naiinis na si Fred sa kanya sa pagsayaw sa iba't ibang lalaki. Nakasayaw na rin niya ang agent ng life insurance ni Fred, na halatang may gusto sa kanya. Hindi naman nakatiis si Fred at hinailan niya palabas si Dolly at kaagad na umuwi. Hindi naman namalaya ni Otto na nakauwi na ang dalawa. Agad siyang nangtago nang makita na may pagkain sa lamisa. Kinuha ni Fred ang kanyang baril habang si Otto ay mabilis na lumabas ng bahay. Hindi na siya naabutan ni Fred na tiningnan ang labas ng bahay. Kinabukasan, umuwi rin si Otto na labis na pag-alala ni Dolly. Pinatago naman niya ang baril ni Fred. Pinuntahan naman ni Dolly ang agent ng life insurance ni Fred. Tinanong niya kung malaki ba ang hulog ni Fred. Sinigurado naman siya ng agent na huwag mabahala dahil malaki-laki din ang insurance ni Fred kapag mawala siya. Kinagabihan, kumain sa labas ang dalawa, nakatitig naman ang binata kay Dolly na tiningnan rin niya ito,
ngunit nakita siya ni Fred na sinabihan siya na sa kanya lang titingin. Nagalit si Fred at nagsimulang sumigaw na tiningnan na sila ng mga tao. Umalis si Dolly na kaagad sinundan ni Fred. Nakauwi na ang dalawa na nagsisigawan sa isa't isa. Hindi naman matiis ni Otto ang pag-aaway ng dalawa kaya't bumaba siya na dala ang baril ni Fred. Pinapatigil niya si Fred at inamin na siya ang boyfriend ni Dolly at matagal na siyang nakatira sa attic. Nagalit si Fred at nagsimulang mag-away sila ni Otto. Nag-agawan ang dalawa sa baril na nabaril si Fred na kaagad nawalan ng buhay. Kinuha ni Otto ang relo ni Fred at alahas ni Dolly na sinampal siya at ikinulong rin siya, at sinabihan na sumigaw pag dumating na ang mga pulis, para magmukhang ninakawan sila, at ang nagnakaw ang bumaril kay Fred. Nagmadali lumabas na din si Otto sa bahay. Dumating na rin ang mga pulis at narinig na sumisigaw si Dolly. Nagsinungaling si Dolly sa mga pulis na may matandang pumasok sa kanilang bahay at kinuha ang kanilang gamit. Nakipag-away si Fred kaya't nabaril siya. Nagtataka naman ang pulis dahil hindi kinuha ang pera na nasa pitaka ni Fred, kung magnanakaw nga ang pumatay sa kanya. Sa sumunod na araw, dumating naman ang agent sa life insurance ni Fred. Ang dalawa pala ay may relasyon din. Binigay niya ang papel kung saan nakalagay ang pera na makukuha ni Dolly sa pagkawala ni Fred. Hindi naman matiis ni Otto ang ingay ng bardagulan nila Dolly at ang insurance agent. Maingat siyang bumaba nang makita si Dolly, na sininyasan na bumalik sa attic. Pagkatapos magbardagulan, pinapatago niya ang baril, na kaagad naman sumunod ang agent sa inutos sa kanya. Sa sumunod na araw, bumalik ulit ang agent sa bahay ngunit nagtataka siya kung bakit may nakalagay na for sale. Kumakatok siya ngunit wala si Dolly. Naiinis siyang umalis at napagtanto na ginamit lang siya ni Dolly para agad makuha ang insurance money ni Fred. Pumunta siya sa pulis at kaagad ibinigay ang baril at inamin na pinapatago ito ni Dolly sa kanya. Inakit naman ni Dolly ang isang abogado para matulungan siya, ngunit hindi natuwa si Otto. Habang tumatagal ay napuno na si Otto dahil sa pang-aakit ni Dolly sa iba't ibang lalaki. Inamin na niya sa mga pulis na siya ay kabit ni Dolly na tinago sa attic ng 9 na taon, na ginamit siya ni Dolly para mawala si Fred at makuha ang kayamanan. Nakulong si Otto sa kasong pagbaril kay Fred at si Dolly naman ay nakalaya. Lumipas ang ilang taon nakalaya rin si Otto na pumunta sa Canada at nagsulat ng kanyang libro. Si Dolly naman ay kinasal na ngunit nawala rin matapos ang 2 taon. At dyan nagtatapos ang ating pelikula. Maraming salamat po sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe para malaman ang susunod kong upload dito sa Taco Recap.